Hi guys, on today's Firefly on Tour vlog, we're going to talk about Schengen visa, how to get a Schengen visa, how to get approved, kahit na hindi naman ganun kalaki yung pera nyo sa bangko or wala naman kayong show money. Base ito sa experience ko. So, tara, pag-usapan natin yan kung paano tayo makakuha ng multiple entry visa ng Schengen. So, unahin natin yung mga requirements. Ano ba yung mga requirements? Unang-una, syempre, yung inyong passport. Yung passport nyo should be valid 6 months prior to your travel date. For example, January kayo pupunta, so dapat hanggang June, covered pa yung travel ninyo na valid pa yung passport ninyo. Next one is yung visa application form na dapat kompleto and signed. Saan ito mahanap? Sa website kung saan kayo mag-a-apply. Pag itinype nyo lang Schengen visa application, lalabas yan ng downloadable form. Tapos, i-download nyo, kumpletuhin nyo yung mga detalye na kailangan, then, apirmahan. Tapos, kasama ito sa dadalhin nyo kapag kayo ay nag-appear doon sa consultancy na nakalagay kung ano man yan. For example, for France and Switzerland, BFS. So, yon, dadalhin nyo yan doon sa scheduled appointment nyo. Next one is yung inyong 2 recent valid photo or for Schengen visa. Okay, so ito naman, madali na to kasi sa studio naman, alam naman nila kung paano ito kuhanan, and at the same time, dapat naka-corporate attire kayo. So, may collar dapat ang inyong mga damit. And syempre, yung inyong hikaw, as much as possible, wag na lang kayo maglagay ng hikaw or stud lang siya. So, nakalabas dapat yung inyong mga ears. Next is the round trip reservation or itinerary. So, kailangan ba to? Yes, kailangan siya. So, dapat meron kayong reservation na ng plane ticket nyo kung kailan yung alis ninyo at kailan ang balik nyo, yung duration. And at the same time, meron siyang itinerary. So, what is this itinerary? Ito yung itinerary kung saan day 1, ano ginagawa nyo, day 2, day 3, hanggang saan kayo mo sa pupunta. For example, sa case namin or case ko, day 1, for example, arrival and hotel check-in. Day 2, exploring Paris. Example, lagay niyo kung saan kayo pupunta. Eiffel Tower, Louvre, Arc de Triomphe, or kung ano. So, ganon. So, yun ang how do you do the itinerary. Normal lang naman naka-itemize kung ano yung mapupuntahan ninyo, possible travel insurance policy. So, travel insurance policy, kailangan siya. So, may mga ano naman siya doon, kung ano mga travel insurance na accredited na babayaran ninyo. So, yung amount ilalagay ko sa description kasi hindi ko na matandaan kung magkano. So, anyway, kailangan lang yun talaga kasi kung example may nangyari sa inyo, yung insured kayo. So, yun yun. So, then, proof of accommodation. So, this one is about hotel, hostel, or yung rental agreement ninyo kung Airbnb, or yung kung sino man na nag-invite sa inyo, yung letter of invitation. Kasi there are times na ini-invite lang kayo, doon na kayo matitira sa kanila, yun yung ipinoprovide sa inyo. So, letter of invitation kung saan kayo titira. Next is proof of financial means. Ito, dito minsan, medyo ito yung questionable na part. Kasi, dito minsan, dito tayo lalabas ng show money, ng pera natin sa bangko, kung kaya ba natin mag-afford ba tayo na magstay ng ilang araw doon or mag-travel talaga. So, una yung bank account statement. Ano ba yung bank account statement? Ito yung pera natin sa bangko na, sa case ko pala, okay, based on my experience, isa lang ang nakuhanan ko ng bank statement ko. Pero yun, matagal ko ng bank account yun. So, there is a consistency ng in and out of money, deposit and withdrawal, and so on. Pero hindi siya ganun kalaki yung amount nung nandun na, na pera. Pero may other banks pa ako. Although hindi ko yung nahinga ng bank certificate. Pero yung pinalagay ko kasi doon sa bank certificate ko, na kung kailan ako nag-start sa kanila, tapos yung pera ko doon, kung ano yung mga, dalawa kasi yung account ko sa kanila, isang checking and isang savings. So, pinag-isa ko na lang sila.
nakalagay doon sa hiningi kong bank statement. Anyway, magbayad ka na naman. So, 150 to 200 pesos ito sa mga depende sa bangko na pinasukan niyo. So, dapat at least medyo matagal-tagal na kayo nababangko doon kung gusto niyo. Or, eto naman, I think, okay, ang ano ko nito sa mga nagpapa-show money, masyado kasing halata. For example, nagbukas kayo ng bank account, 1 month pa lang. So, nag-deposit ko yun ng 50,000. So, next month, 100,000. So, parang halata na hindi naman, kung halimbawa hindi naman sa inyo yung pera na yon. So, dapat, ang ano ninyo is, kung 50, 50 din, hindi kayo naglalayo dun sa amount na, at saka medyo matagal-tagal na kayo na nag-iimpok sa kanila. So, yan lang ang isa sa advice ko. Next is sponsorship letter. What is this? This is the letter na galing mismo doon sa mag-sponsor sa inyo. For example, kamag-anak nyo, kaibigan nyo, parents nyo, or kapatid nyo na pinapupunta ka doon, sponsorship letter ang tawag doon. Doon naka-indicate yung kung ano nila yung mga trabaho, at the same time kung ano-ano yung mga kung kaya ka ba nilang i-provide yung duration ng stay mo doon sa kanila. That's why kailangan ito sa sponsorship letter. Okay, I'll go back to my US visa application. May iba kasi doon na ma-sponsor ka nga pero hindi naman capable yung sponsor mo. So, syempre ito, kailangan sponsor mo ay capable na yung duration ng stay mo ay kaya kang i-provide ng mga pangangailangan mo kung sakaling gagamit ka syempre ng pera, lalabas kayo, so syempre mapapakainin ka, gagala kayo, so yun, dapat covered nila kung ano man, nakalagay doon kung ano yung mga i-covered nila. So I think that is one of the reason kung bakit yung iba nade-deny. Then pwedeng combination, may pera ka na, at the same time, may sponsor ka pa. Much better yon. So, next, for your employee, ito. For employees, just like me, I'm a government employee, so kailangan ko ng COE, Certificate of Employment. Kahit naman sa private sector ka nagtatrabaho, may COE ka pa rin na. Ibig sabihin, ikaw ay isang empleyado ng kanilang kumpanya. Then, you have the current bank statement of the latest 6 months. So, since I am a government employee and yung bank account namin, yung current account namin is 1 month maglabas bank statement, isahan na lang na buo. Graph kasi yung aming payslip. So, malalaman mo kung talagang yun ang sweldo mo ngayon or lumaki lang bigla, ganun. So, sa akin, ang pinasa ko lang is 2. So, yung previous month and the latest month na kung saan ako, yung date, yung month kung saan ako mag-a-appear doon sa consultancy. Kasi may graph naman. But for those agency or departments na walang graph, and doon sa mga private, kung walang graph yung inyong, kung March mataas, April bumaba ng konti. Kung walang ganun na graph, better yung 6 months na ninyo na payslip ang ipasa ninyo para makita nila na hindi naman tama talaga, totoo naman talaga yung naka-indicate sa kanya. At saka kaya nyong suportahan yung inyong stay doon sa Europe. Next one is yung ITR. Ito, lahat naman tayo nag-ITR, di ba? Kung self-employed ka, may ITR ka din. So, ITR, coming from your department, sa office ninyo, so kukuhingin lang naman kayo noon na kayo ay nagbabayad ng tax, totoo namang may trabaho kayo. Then, leave of absence. Ito yung leave of absence na in-apply ninyo. For me, medyo mahirap sa akin yung pag-leave of absence kasi parang months before yung leave mo, ibibigay mo na doon sa HR kasi buwan pa bibilangin bago ibaba kung approve or disapprove. So, what I did, dahil hindi pa binababa nung time na yon yung aking leave of absence na permit to travel or travel authority, ang ginawa ko, yung isang copy ko na final ko sa kanila na may received copy, yun ang pinasa ko. Ibig sabihin, nag-apply na ako, hindi lang bumababa pa yung aking approved leave of absence. Next one is just to make sure na makita nila talagang ikaw ay
for me ha, as a government employee, ang nilagay ko is yung SALN ko. Kung ano ba yung mga assets ko or may liabilities ba ako. So, nakikita na agad doon. So, makikita nila kung ikaw ay magsisinungaling lang naman at hanap ka ng trabaho doon. So, SALN, I think this one, ito yung nakatulong sa mga nakatulong sa akin kung bakit na-approve yung aking Schengen visa. Dahil nga doon sa mga binigay kong SALN, COE, and ITR. So, yun. Next one is for self-employed. Ito, hindi sa mga self-employed, yung copy of business permit, kung meron kayong business permit, bank certificate for the last 6 months, your ITR, of course, may ITR naman kayo. Just same with my sister who applied also, na siya naman ay private sector siya. So, kung ano yung pinasa ko, na ganun din naman pinasa niya, although wala lang siyang SALN, kasi hindi naman sila nagsa-SALN. Anyway, yung doon naman makikita yung capability mo na maka-afford ka to stay longer, duration ng stay mo doon sa Europe. Next one is the proof of paid visa fee. Okay, so ito yung bayad natin sa visa. Magbabayad ka ng 80 euro siya for adults, and I think 45 euro for the children ages from 6 to 12 years old. So, yun yung babayaran mo sa visa application mo. Then, kapag kompleto mo na yung first na sinabi ko, magpa-schedule ka na ng appointment mo for visa assessment. So, wala kayong makikitang console dito. Ipapasa nyo lang yung mga documents na nilagay nyo, in-enclose ninyo. Then, arrive on time and pay in cash. So, wala sila. Di sila tumatanggap ng card pala. Kasi nung dumating ka, buti na tinanong ko, maaga kami, kung tumatanggap sila ng card, sabi na hindi daw. So, I have to go down. Although marami namang, sa BFS kasi, because we applied for French Embassy, may, sa baba ng ATM machines naman na pwede kayong mag-withdraw. Next is, kapag may other visas kayo, katulad ng, for example, sa akin, meron akong US visa pero hindi ko pa naman siya nagagamit. In-enclose ko siya doon. So, ipina-photocopy tapos kasama yun sa nilagay ko doon na may visa na ako ng US. Another one is, ito, ako lang gumawa nito, yung kapatid ko hindi. Meron akong cover letter. So, what's included in the cover letter? Sa cover letter ko, in-explain ko bakit gusto ko kumuha ng Schengen visa. Ano yung mapupuntahan kung gusto ko mapuntahan. So, I explain doon sa letter ko na gusto kong makapunta ng Europe kasi yun yung childhood dream ko, yung makita yung Eiffel Tower. Tapos, at the same time, anniversary ko sa kung saan ako nagtatrabaho. So, yun ang gift ko sa sarili ko. I also included na meron akong other bank accounts na hindi ko lang nahinga ng bank certificate kasi limited time and I'm too busy that time na nagpo-process ako ng mga papers for application. And also, nilagay ko doon kung sino magpo-provide ng trip ko. For example, my sister, kasi kasama ko siya. Or hati kami, gano'n. So, nilagay ko doon yung na I will provide for my own trip, pero yung plane ticket ko, regalo kasi yun sa akin ng sister ko. So, nilagay ko naman siya doon. Para hindi niya hindi ko questionin kung bakit hindi gano'n kalaki yung pera ko sa bangko. May ano ka pang mag-abroad. Tapos, yung nilagay ko also doon, aside from my ATM ako nadala, I have my cash and at the same time credit cards that I will use during my trip. So, nilagay ko doon. So, yun lang. So, actually, napakanipis ng papel ko. So, medyo nang alanganin niya sister ko kasi sabi niya, baka hindi ka niya ma-approve kasi bakit ganun lang yung pinakita mong bank account. Pero, I think it's mas naniniwala sila doon sa ibang sa SALN at the same time sa ITR ko. On the day of schedule of appearance, be on time and prepare the money for consultancy in cash. Another one is to wear smart casual. Hindi naman kailangan naka-suit and tie kayo, but of course, you have to wear it in casual. That's it, guys. Hanggang sa muli. Thank you for watching. Thank you guys for watching my vlog. I hope this vlog will help you if you want to get some tips on how to apply for a Schengen visa and get a multiple entry without showing show money or just some few pesos on your bank account. Thank you guys for watching. Bye!